Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Atong inabiyon karon si Police Lieutenant Winston A. Padio sa lungsod sa Plaridel. Din siya matag sa impormasyon ug update. Kalabot silang naasyo nga lungsod. Una sir, ako na kang patimbayaon sa inyong lungsod sa Plaridel ug sa kinatibukang Misamis Occidental. Ako si Police Lieutenant Winston Padios, Deputy Chief sa Plaridel Municipal Police Station. Alright. Sa mga tigpaminaw or sa taga-subaybay, mayong udto ka natong tanan. Alright sir, kumusta ang inyong accomplishments sa inyong lungsod as of this January? Sa pagkakaroon sa ning bulana sa 2021 January, naglusad kami sa amuang simultaneous anti-criminality law enforcement operation. Diin nakasikop kami og atong last January 14 usa ka ngalan og Agapito Pananglitan, 49 anyos ang panuigon, nga taga barangay sa Pangama sa Pangdalaga. Yang kaso nga nakabayolate sa RA 9262. ug ang usa last January 16 si Lito Usaraga, 95 anyos ang panuigon, nga taga Lao Santa Cruz, Lumulupyo sa Plaridel sa iyahang violation na Republic Act 10593. Alright. Kumusta usab ang inyong COVID-19 monitoring sir? So sa pagkakaroon na natala namo sa amo ang municipality na usa ka nagpositive diin na nana siya karon sa isolation area na nagpa-alim. Alright. Sir, ano naman mo yung mga community activities ngayon yung ipahigayon? Aduna kami last Sunday 17 January nagpahigayon ang amuang kapulisan sa Plaridel sa mangrove tree planting at barangay Danao. Inubinan sa mga mga stakeholders na MISOC, Misamis Occidental Security Stakeholders Association, Kabalikat Cibicom o mga BIPATs nato sa barangay Danao. Then nagpahigayon pud og while nahuman nami sa pag-conduct sa mangrove tree planting, amo din gi-series na lang pud ang coastal clean up niya ng higayuna. Alright. Adun na ba mo ilaing kalihukan nga gi-implementar sa inyong lungsod? Alakip na niini ang care infodemic. Sa pagkakaroon na human na namo ang 33 barangays sa lungsod sa Plaridel, then sa pagkakaroon na amo na pong gibalik na pud kun diin kami nagsugod sa mao nga barangay. So padayon gihapon namo para nga among masaysay sa kinatibuk ang mga lumulupyo sa lungsod sa Plaridel. Alright, kumusta ang peace and order sa lungsod sir? Sa pagkakaroon nagpabilin ra gihapon nga hapsay ug malinawon ang lungsod sa Plaridel pinagi sa pagtinabangay operasyon sa matag barangay ug sa kapulisan. Adun na ba'y nahilakip sa gipahigay nga simultaneous spinning of pranks sa 106 ka personnel? Sa pagkakaroon nga naay amo ang kuan na promote namo sa amo ang lungsod, din usa ka official police major and ang duha ka PNCO mo to nga naging police corporal, ang isa naging police senior master sergeant na SPO2. Right. Walang baka to may impormasyon sir? Ano na pa kaiduga? Nalang ko idugang nga ang lungsod sa Plaridel nagpahigayon gyapon sa
mobile nga checkpoint sa among makanunayon in regards to ato ang pandemic nga nag-impusar kami, then naka-issue kami mga citation tickets nga around 55 kabuok nga nagkalain-lain nga mga violation kanang nag-angkas siya, then wala nag-wear sa face mask. Alright, malamang ka to, sir? Maura ang akong padangat karon nga mga update sa amuang Plaridel MPS. Alright, mga kato si Police Lieutenant Winston Padios sa Plaridel MPS. O congratulations usab sa mga na-promote sa inyong buhatan, sir. Dagang salamat. Atong inabiyon karon si Police Staff Sergeant Maricel A. Buntag, kinsa mo ang Chief sa WCPD PNCO. Din siya mahatag og update kalabot sa Women and Children Protection Desk. Mayong adlaw, ma'am. May adlaw ko nimo ma'am, ug labi na sa atong mga suking sa atong mga viewers na natong programa ug sa Plaridel Municipal Police Station ang WCPD section ning entrada sa tuig sa January ana dayon kitay cases nga so far sa ato ang ma-assist is kasagaraan nga kaso sa entrada sa January is violation against sa women and children mo ang mga violation sa Republic Act 9262 nga nakitay natala dayon nga duha ug nga naasab kita karon nga gakamulong proseso sa kaso kabahin usab sa violation sa Republic Act 7610 ug nausay isa nga gasunod usab karon nga katong physical injury committed by CICL. So kanang naa siya karon is regular filing man siya atong gipadayunan og investigar atong gi-endorse ang maong CICL sa MSWD kay tanan nga mga 15 years old and 1 day below 18 nga mga bata is i-assist yun na isa sa MSWD kung regular filing ug ma-inquest man is nanginahanglan yung pag-file nato sa kaso ang assessment gikan sa MSWD kung ga-act with discernment or without discernment or kinsa jud ang naang sad-an. So sa karon is gakamulotag andam sa mga papel ug gahulat usab sa MSWD nga mga assessment para usab maproseso na nato ang kaso ma-file nato sa prosecution nga level. So sa amo lang usab hangyo nato sa kinatibuk ang natong mga viewers sa kinatibuk-an na ani sa ato ang probinsya sa Misamis Occidental dili lamang sa lungsod sa Plaridel nga ang matag barangay usab ang mga mag-function unta ang ato ang bawsi nga in charge sa barangay ang ato ang kwan mas labaw pa ba kay gina-train man po na sila gani ang MSWD offices is nag-conduct din sila permi og mga training seminar kabahin na para ma-facilitate labi na ning ato ang children at risk kaning children in conflict with the law nato mga minor de edad kay may kasagaraan karon nga nag-exist ang atong mga batanon labi na kaning karon nga kasagaraan ang atong mga batanon mga estudyante is nara sa panimalay kay naman tay moduling proseso sa DepEd ug kanang online classes. So gihangyo nato ang mga ginikanan nga ma-monitor pirmi ang mga anak, magabayan pirmi ang mga anak ug unsa ang mga violation or na mga krimen insidenteng mahitabo, makita usab sa barangay nga level kung diha siya referable nga mga light offenses pag kanang bahin na pud sa pagkaso mag-file og kaso pwede diretso usab sa mga station. So gihangyo namo ang proseso sa barangay nga level nga patas ang proseso ug ma-assist jud siya tarong labi na ning involved kasagaraan na pud mi isa ka kaso nga involved puro minor de edad which is i-assist jud maayo haron usab bitaw nga maplastar ang tanan kay mga bata pa hintawon gagmay pang mga bata. So gihangyo usab nato kung bata ang involved mga gagmay ang kinikanan mo assist ug mo tabang dili mo dugang sa dako nga madako na hinon ang problema kay away bata concern puro bata minor de edad below 15 or below 18 nga matabangan sa mga ginikanan ba dili mudugang untang mga ginikanan din sa barangay nga level ang mga barangay officials i-assist yun nilag tarong mapacify ang tarong or matarong nilag pasabot sa matag side haron dili na madako kaysa gikaingon pa ilaaman po ng katungod kung gusto sila nga madako or ma-file na kaysa mga part sa PNP nga level is muhimo ra pud mi sa among proseso nga ma-assist sila ma-file og kasot kaysa ilaa pag man anay sila naman po ng mga tubang paabot mo sa korte. Alright, mawala ka tayo informasyon, ma'am, sa WCPD. Yes ma'am. Alright, all in. Ang mga kato si Police Staff Sergeant Maricel A. Buntag, kinsa mo ang Chief sa WCPD sa Lungsod sa Plaridel. Lungsod sa Plaridel. Dagang salamat na. Sa- Padayon kita naglantaw sa katawhan o kapulisan update. Then this time ato makinabi si Police Staff Sergeant Happy Riuyon sa lungsod sa Sinakaban din siya matag sa update. Kalabot sa naasoy nga lungsod. Una ana ma'am, ako kahatagan sa gayon sa pagtimbaya.
Yes, mayong buntag sa katawhan sa Misamis Occidental, hilabi na sa atong sa atong Provincial Director si Police Colonel Rolindo Sugilon, sir. Good morning. O sa atong inabanan sa atong Mayor sa lungsod sa Sinakaban si Mayor Delio Luod, o ang atong hippie sa atong lungsod sa Sinakaban si Police Captain Richel Sumagang, sir. Mayong buntag sa tanan. Maayong buntag. Alright ma'am, kumusta ang inyong accomplishment sa lungsod? Yes, ang atong accomplishment sa lungsod sa Sinakaban. So, nakadiin nga nakadakop mi nga naiwaran to pares. Ang nagngalan nga si Domingo Makadildig nga ngahang kaso ang acts of lasciviousness in relation to Section 5 of RA 7610. Alright, aduna ba? Nga adunay piyansa nga 200,000 for his temporaryong kagawasan. Alright. Maula bang kanin yung accomplishments ma'am? Yes, ma'am. Alright. Nining communities activities, kumusta? Yes, natay ang among sa kabayan sa PCR natay community nga activities kanunay mi nga nag food feeding sa matag barangay o kanunay mi nagbisita aron nga ang atong mga impormasyon nga atong maipadala o mahatag nato sa katawhan. Alright. Kumusta ang peace and order sa lungsod sa Sinakaban? So, ang peace and order nato sa lungsod sa Sinakaban, ma'am. So, kanunay mi diin nga kanunay mi nga nagkandak og checkpoint, and then kanunay mi nagbarangay visitation aron nga ang atong peace and order maangkon nato aron nga wala tay mahitabo sa atong lungsod. So mingaw gid kayo, ma'am. So diin nga nagpuan mi sa mga wanted lang karon. Aduna ba'y nailakip sa inyong buhatan ang nakadawat sa mga promotion sa gipahigayon nga simultaneous feeding of ranks? Yes, niatay nakoy mga kauban nga na-promote, 5 sila kabuok atong naipahigayon nga simultaneous na pinning of ranks. Alright, malang kami informasyon ma'am? Okay, maura to siya, ma'am. Okay, umaga to si Police Staff Sergeant Happy Biri Uyon sa lungsod sa Sinakaban. Dagang salamat. Salamat kayo, ma'am. Atong hinabiyon karon si Police Lieutenant Pandapatan BP Tataan sa lungsod sa panahon din siya mahatag sa impormasyon ug update sa lang naasing lungsod. Unahan na sir, ako kahatagan sa gayon sa pagtimbaya sa inyong lungsod o sa kinatibukang Misamis Occidental. Mayong udto ka natong tanan. Sa dili pa nako ihatag ang among updates akong pagtahod no sa mga nagdumala sa atong probinsya, pinanguluhan sa atong halangdong gobernador, Governor Philip Tan. May hapon kanimo diha, sir. Ang atong amahan sa kapulisan diri sa probinsya, Police Colonel Rolindo M. Sugilon, sir. May udto kanimo diha, sir. Ang among municipal mayor, Mayor Francisco Pailaga Jr. May udto kanimo diha tay. Ang among Chief of Police, Police Captain Umbawa, sir, may hapon kanimo diha. So karong buntaga ang akong ipadangat karon nga updates, naglangkob kini sa peace and order, update sa COVID-19, ang among mga activities, ang among mga informatives, halimbawa among mga ordinansa no sa lungsod sa panahon. So direta karon sa peace and order. So sa peace and order karon nga week walay nahimantala sa mong blatter no. Walay dagko nga mga insidente. So nagpabilin nga matahom ug malinaw ng lungsod sa panahon. Sa COVID-19 aduna kitay usa ka active case no, nagpositive sa swab. Dayon naay 12 ka buok recoveries nato. Tapos ang atong upat ka mga facilities dito karon ang usa sa facilities namo naay 20, tapos ang ikaduha nga facilities naay 6, ang ikatulo natay 2, dayon ang ikaupat natay usa ka tawo. Sa among mga activities, nagpadayon namong mga activities no sa infodemic, humana atong infodemic no sa drug awareness, dayon natay home visitation, barangay visitation, natay ADAPA family program, aduna tay distribution of kitchen nga aduna tay hotline numbers no. Tapos aduna kitay tree planting kada bulan nga gakahitabo sa among station no diha sa among area. Tapos ang among ordinansa no nagpabili na
nagpabiling hugot ang among implementation sa among ordinansa sa COVID-19, no, batok sa COVID-19. Ang violation sa mga health protocol, aduna kini mga penalty. Dayon ang among traffic ordinance, nagpabilin nga stricto ang among traffic ordinance, no, ang implementation sa among traffic ordinance. So kung maagi mo sa panahon nga wala mo helmet, aduna kini penalty, no, nga 1,000 pesos ang helmet, 300 pesos ang walay side mirror, 300 pesos ang walay lisensya, walay rehistro, no, walay papel sa motor. Mao kana siya yung mga penalty sa among traffic ordinance. So sa pagkakaron, mora na akong ikadangat nga update karon karong buntaga kung aduna kay klarohon, andam kong motubag sa mga pangutana. Alright sir, doon na ba nailakip sa inyong sagipay dayon nga promotion sa multi-use spinning of drugs? So 176 ka mga personahe. Yes ma'am, aduna kami tulo ka personnel, no, na-appeal sa promotion tong last nga doning and pinning of ranks and insignias diri sa atong headquarters. Alright, malang ka tayo information sir? Maulang ka to akong kahatag karong buntaga. Balikon ko. Daghang kayong salamat sa tanang soking tigpaminaw o tanaw, no, ani atong programa karon. Mayong adlaw ka natong tanan. Okay, makato si Police Lieutenant Pantapatan P. Tataan sa lungsod sa panahon. Daghang salamat sir. Alright, this time, atong inabiyon si Police Lieutenant Desiree Birilos, kinsa mao ang WCPO, PCO investigation sa CCADS dinhi sa Dakbayan sa Oroqueta din siya matag sa impormasyon kalabot sa dagan sa maong Dakbayan mayong adlaw ma. Good morning, ma'am, no? Good morning sa atong mga suking tigpaminaw, no? Sa atuang Oroqueta Community Channel. So, before anything else, no, ako asa munang i-greet ang amahan sa atuang Dakbayan sa Oroqueta City, si Honorable Mayor Limuel Meric Acosta. Siyempre, ang amo pong amahan sa kapulisan sa Misamis Occidental, si Police Colonel Rolindo M. Sugilon. Siyempre, ang atuang DPDA o atuang DPDO, ang mga provincial staffs. Ug siyempre, di po na ako kalimtan ang atuang very active ug supportive nga amo ang officer in charge, si Police Lieutenant Colonel Melvin Ayan Burlat, no? Maayong buntag kanatong tanan. Ug siyempre, ako pong kuhaon po ang kaning privilege, no, nga ako ang i-greet di ay, no, ako ang i-congratulate ang amuang mga kauban nga na-promote sa Oroqueta City Police Station. 13 na sila kabuok. So mo nang giingon nga na-promote na gid sila. So mo nang dako-dako nang gid po ng mga responsibility nga ilahang buhaton, no, o ilahang mga buluhaton pa gyud in the future. So, alang sa ato ang kasayura dos na mga katawhan sa Oroqueta City, ang Oroqueta City is still a city of good life. So, makaingon ko ana, although naman ta sa ato ang pandemic karon, pero kani ato ang pandemic murag sa karong panahon na makaingon tag normal na siya sa karong panahon na. So, kanang makaingon ko kanang ato ang city of good life kay kaning ato ang syudad sa Oroqueta, wala tay mga natala nga mga dagko kayo nga mga krimen, no, sa mga pipila ka nga mga semana, pipila ka nga mga bulan, even gani sa mga last quarter sa last year sa 2020. So preferably and absolutely ang atuang Oroqueta is still a city of good life, no. So safe gihapon ang mga tawo nga magsuroy-suroy diri. Kay syempre ang ato ang mga kapulisan 24/7 gid na sila nga naa sa ato ang mga kadalanan. So kabahin sa ato ang giingon nga wala tay mga krimen, tinuod na siya, no, kay mga sulbad man, mga solved cases man. So wala gihapon mi nga ingon nga gipasagdahan, no, ang pagbantay sa kahusay ug kalinaw sa ato ang syudad, no, kay ato gihapon gipatuman, nag-implement gihapon ta sa ato ang mga ordinansa, gani na gihapon tay mga nangadakpan nato nga mga violators ha kabahin aning ato ang mga sa ato ang pag-implement sa aning atong Executive Order 858, no, parehas aning uban nga mga tawo nga wala gihapoy mga disiplina, mga gahi gihapog mga ulo nga dili kaayo nga magamit og face mask. O aside pa ana, ug uban pa nga nag-violate sa atong curfew hours. So aside ana, maayo gihapon ang atuang dagan sa atuang Oroqueta, no, ubo syempre sa pagmando sa atuang officer in charge, no, si Sir Burlat.
So kabahin sa ato ang mga accomplishment gihapon sa sa PCR, nagbadayon gihapon mi sa paghatag sa amo ang kapwa ko sagot ko. So as of now na namin natagaan nga almost 3,000 ka mga families, no. So before kanang ato ang paghatag namo sa amo ang kapwa ko sagot ko, naka-focus lang na siya sa mga poorest of the poor families. Pero sa pagkakaron, wala man tayong nag-focus sa mga poorest of the poor families. Ato ra gihapon ta sa mga tao gihapon nga although dili sila ingon nga nabilong sa mga poorest, no, pero at least kanabang dili gyud sila yung ang ilahang mga kita gamay ra gyud kaayo. So kani nga mo ang ipanghatag, no, nga makahatag somehow maka-ease sa ilahang mga kabugaton, sa ilahang mga unsa na sa ilang mga pangadlaw-adlaw nga mga panginahanglan. So naghatag mi sa mga drivers nato, sa mga sikad, sa mga tricycle drivers, uban pa nga mga families. So sa karon pod amo apong giplanuhan nga hatagan ang ato apong mga barangay tanod, no, kay sa atuang naibaw-an, especially sa mga barangay nga naay mga affected sa mga daghan bitaw nag-positive diri sa ato sa Orquieta. So kanang mga barangay nga daghan mga nag-positive, syempre atong mga barangay tanod 24/7 man gid na sila. So ang uban ni ana nga voluntary work labi ang mga inguna na dahil ang wala po sila yung mga pangitang uban. So sa pagkakaroon gi-focus na mo mong panghatag, gi-prioritize na mo ang mga barangay tanod. So ato pong mga last week, lagi January pa man ta karon, mga last 2 weeks ago, nahuman na pud mi sa amo ang infodemic drive. Kani infodemic drive about ni siya sa programa sa PNP kaning gitawag nato nga CARE, no. Unsa ning CARE? Coronavirus Awareness, Response and Empowerment, no. Kani nga tuang Coronavirus Awareness and Response Empowerment, gi-initiate ni siya sa ato ang Chief PNP Police General Debold M. Sinas. Sa RD pa siya, Regional Director pa siya sa National Capital Region. So sa karon nga siya nato ang Chief PNP, na gusto niya ang kaning CARE program i-spread na siya all throughout the Philippines. So unsa man ang CARE ani, kani siya all about information drive about sa COVID-19 ug unsa ang ato ang mga lakang ani, mga strategies, campaign strategies nga gibuhat ani sa ato ang Department of Health, sa atong DILG ug sa ato ang Interagency Task Force aron malikayan nato ang pag-spread aning coronavirus. Alright. Mao katoy mo impormasyon, ma'am. Ano na pa kayo Yes. dugang? So, information lang po no update sa ato ang COVID-19 diri lang sa Orquieta City. So, as of yesterday, January 20, no, naatay active cases nato nga 143. So, actually, 133 na siya nadungagan sa ato ang 10 new cases, no, which adds up to 133 nga ato ang previous nga mo nang nahimo og 143. Dayon ang ato ang cases sa ato ang death, no, nadungagan og isa, yung cases nga isa nga naka-add up pod sa ato ang 6 nga nahimo siya og 7. So ato ang recovered cases walay nadungag sa atong recovered cases, still is 232. So all in all ang ato ang kaso sa ato ang confirmed cases, appeal na ang mga recovered, appeal na ang active cases na 143, recovered cases 232 o ato ang death nga 7 na. So all in all natin 382 nga confirmed cases sa Orquieta City alone. Alright, malang ka to, ma'am. Yes, ma'am. Alright, mao kadto si Police Lieutenant Desiree Birilos kinsa mo ang CCAD sa investigation. Lakip na usab ang WCPD PCO nining Dakbayan. Daghang salamat, ma'am, o congratulations na usab sa inyong mga kawani nga na-promote sa Yes. Barangay nga simultaneous speeding of rank. Thank you, ma'am. Thank you. Atong inabiyon si Police Lieutenant Charin si Estenzo diin siya mohatag sa impormasyon ug update. Maayong adlaw, ma'am. Una ana, ako na kang tagaan sa gayon sa pagtimbaya sa kinatibuk-ang Misamis Occidental. Ma'am, salamat. Ilabi niya sa atong personay sa media, no? So, ay puas na atong pagsuporta. Ilabi niya, dirigid sila sa atong PPO sa paghatag og higayon, no? Para kita madungog, no, sa katawhan dinhi sa probensya. So, una sa tanan, no, ato usa nga pasalamat, no, pagdapit sa atong hugot nga pagto sa atong buhing Dios, no, yang presensya nga anaa karon sa ato ang within the four corners.
Kay sa pagbiya nato sa 2020 atong nalatas bisan pa adunay hagit nini atong nga pandemya ug atong gisugat ang 2021 nga walay mga dagko nga panghitabo, no? So tuod man adunay mga panghitabo nga ginagmay pananad ako atong nga pasalamat kay ati compare sa laing nga lugar adunay mga insidente nga dinagko. So ako una panimbaya sa ato ang provincial governor, no, Philip Titan, uban sa mga lideres, sa mga atong kongresista, sa atong mga mayores, ilabi na sa atong mayor dinhi sa atong Dakbayan, Honorable Lemuel Merrick Acosta, no. Pasalamaton kayo kita sa iyang pagsuporta. Ako na kaingon na paghatag niya og higayon para kita nga mapalapnag, makita kita sa publiko, madungog ta kita sa publiko unsa ang ato mga programa, accomplishment, no, update sa ato mga ginahimo sa ato ang mga kapulisan dinhi sa sulod sa ato nga pinanggang probensya. Usab ang akong panimbaya sa ato ang provincial director dinhi, no, atong maabdikaw na Police Colonel Ronildo Makahilo Sugilon, uban usab sa mga provincial staff na kaubanan nako sa buhat, no, mga NUPs, PNCOs, madasigon o mabungahon nato nga bagong tuig sa makausapan, no. So ani ana usab ang inyo ang tigpamaba, no, diri sa PPO mag-update ako kabahin gyapon sa ato ang Adapt a Family Program. So atong nasuta, no, ang dato sa ato ang Adapt a Family Program. So karon lang nga week aduna kitay 665, no, nga adopted families. So karon lang nga week 665. O aduna kitay family members ni ini 2,264. Og ang current nga estimated cost ni ini is nikabat ni siya og 219,855 pesos. So sa katibuk-an ni ini sugad pa nga aduna kani ang programa sa kapulisan ni adtong Pebrero. So dako-dako na gyud, so nikabat na og 25,344 ka adopted families ug aduna kini family member nga 97,758 ug atong estimated cost ni ini nikabat na siya og 9,727,226.50. Apan ang atong kapulisan, ang 3 cities ug 14 municipalities padayon gihapon ni ini nga program kay tuod ba ang nag-align kita sa program sa ato ang Chief PNP, no, labi na nang ang kapwa ko sagot ko, Rolling Stone na Adapt a Family Program. So mao gihapon ang atong kapulisan kapadayon gihapon ni ini sa pagpanghatag o mga ginagmay nga ayuda sa ginagmay apan dako na kaayo nagkatabang sa atong mga katawhan dinhi sa atong probensya. Ug usa pa pod aduna kitay tree planting, no, tree planting mahitabo ug mapuhon dito sa barangay Mialin, Orqueta City. So di nato ikalimod, no, sa mga kuan nato nga tungod kay kani ang ulan-ulan. So inline kini nga program sa kaligtasan program, kaligtasan at saka kani kaligtasan. So sa pagtugot sa atong DNR kay niadto man kita, so nangay kita mga abiso nila ug nangayo kita og mga seedlings para atong gamiton aban naghatag sila og mga indigenous seedlings sama sa bagasuso, hindak, nalasaging ug uman pa mga indigenous nila nga mga seedlings. So mao kana ang atong ipagtanom ugma kauban ang first PMFC, second PMFC, ang Regional Mobile Force Company nato, ang atong mga stakeholders, uban usab ang ato ang Orqueta City Police Office ug ang ato ang Police Provincial Office nga mga personnel. Ug aduna pud kitay outreach program nga paghimuon karong January 24 dito mahitabo sa Barangay Stimson, Abordo, Sitio Tipan. So sa mo gihapon ug unsa atong nasugdan nga mga activity, no, nga sa previous nga kon gipadayon kini o bahin sa inisyatibo sa ato ang provincial director karon ato pa kining i-improve kung aduna pay mga nindot pa nga mga activities atong ikalatag sa atong katawhan diri. Ilabi na ang plano nato, no, sa pag-launching sa atong Meals on Wheels nga pasiugdahan kini sa atong stakeholders nga sa atong general manager sa paglaom, Sir Godwin, no, kay mo man stakeholders nato diani nga sa membro sa among committee nga ato na siyang i-launch ang
Meals on Wheels para zero hunger ang ato ang Misamis Occidental kaubanan sa hugpong sa ato ang mga kapulisan ug mga stakeholders dinhi sa atong probensya. So usar ani ang USCON nga Osamis Confession Classified usa gihapon nato kini no nga mga stakeholders nga walay puas nga pagtabang sa atoa kaubanan sa ilahang paghatag og mga tambal, feeding ug uban pa nga mga serbisyo labi na vitamin sa mga bata. Ug atong Robelios Eye Clinic pod usa pod siya nga gahatag og serbisyo, hatag og libreng antipara ngadto sa ato ang mga sa area sa ato ang kani ang area nga gapakandakan nato outreach ang ato ang kani ang beneficiary nato. So mapasalamaton kay kita sa walay puas nila kay ang mga serbisyo nga naa diri sa atong atong madalad ngadto sa ilahay labi na katong mga hilit-hilit nga lugar. So sa mao gihapon ang atong RMFB ug PMFC ang stakeholders mo ato ang kaubanan nini. Ug lalakbitan po nato no ang atong Misamis Occidental Police Provincial Office ni no ga-sustain its efforts para ma-cleanse ang kaniya bitong gikuana nato directive sa atong PNP ng internal cleansing. So gapahigayon ang ato ang provincial director. So during sa iyang conference, command conference, highlighted kini ang pag-drug test sa tulo ka cities nato mga COP, so kaubanan sa 14 municipalities pod ug ang provincial staff. So highlighted ni didto ang drug testing no ni atong January 14 din hinahitabo sa atong function hall. Og aduna pod kitay kabahin sa atong mga accomplishment report January 14 to 20. So aduna kitay wanted person nga aduna kitay 12 ka operation nga gikandak ug aduna aresto nga 12 ug ang most wanted person aduna kitay duha nga operation ug naay arestado nga duha. Ang illegal gambling adunay 5 ug naay naaresto nga 17 ka personahe. So mag-update ta pod kita sa updated cases ato sa violations of strict implementation sa wearing of face mask, physical distancing, so in light sa COVID-19 nga pandemic. So aduna kitay na fine og 240 no through citation na isyuhan ni sila. So sugod sa January 14 to January 20 og aduna kitay na reprimand nga 43 og ato na kitay na file nga 8 ka buok. So sa ato ang assessment sa ato ang probinsya no Misamis Occidental karon nagpabiling gihapon nga peaceful ug manageable despite aduna kitay mga hulga niana atong mga CNTs sa mga criminal gangs ug adunay mga occurrence sa atong mga crime occurrence dinhi sa ato ang palibot ug sulod dinhi sa atong probinsya. So ang kalinaw, kahapsay ug kalambo mao ay ato ang pinaka main or top priority no sa para ma-continue ug maka-attract kita mga investors nga moanhi dinhi sa atong probinsya ug makahimo og business para og opportunity alang sa atong usang mga katawhan. So para mahimo kini nga ideal ni nga place to live and do business. So alang usab sa atong kaniang among panawagan o isig tingog sa Misamis Occidental Police Provincial Office no usab sa mando sa atong aktibo kaayong Provincial Director Police Colonel Daniel Dubi Police Colonel Rolindo Makahilo Sugilon nga ang among hangyo sa katawhan ngano nga magpabilin gihapon sila no ang ilahang suporta kooperasyon ngadto sa hugpong sa kapulisan ug kasandaluhan para atong mamintina ang kahusay ug kalinaw dinhi sa atong probensya. Kay kasamtangan karon aduna pa man kitay hulga ning atong pandemic gapadayon pa man kita sa pagbatok niini walay mahimo ang atong mga otoridad, walay mahimo ang atong mga lokal nga mga pangagamhanan kung walay kooperasyon sa atong katawhan. So isip among hangyo, tuktok hangyo atong tagsa-tagsa ka mga dughan no pag-abli sa dugag hunahuna sa atong mga publiko kooperasyon lang disiplina ang atong gipangayo para ato ang mabatukan kining ato ang COVID-19 pandemic. Alright, all in ma'am no? Mao ka to ang imong impormasyon ma'am? Wala na kay idugang pa? Sa kwan ba maulang to ug ang usa pa man ang akong isipahabol pa di ay ang ato ang hugpong kapulisan no sa mga accomplishment karon no mga update sa atong accomplishment so dili mawala isip usa ka amahan dinhi sa probensya ang paghatag og komensya ngadto sa iyahang mga
personahe no kay isip amo mang mandato ang pagdakop o pag-neutralisar ilabi na kani mga illegal nga activities nga galangkob dinhi sa sulod sa atong pinanggang probensya. Alright, mao ka to ma'am? Okay, ma'am. Alright, mao ka to si Police Lieutenant Charin, si Estenzo, ni Dakbayan sa Oroqueta. Daghang salamat. Nagtanaw sa Oroqueta Community Channel o atong nadungog ang mga update sa matag lungsod sulod sa Misamis Occidental. Akong kauban si Clary May Navarro ug sa ngalan sa Tibok Puwersa sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne sa Rigumban, Tasuda.